Patuloy raw na pinalalakas ng ating gobyerno ang cybersecurity sa bansa sa gitna ng ulat ng international media company na Bloomberg na nahack umano ng mga Chinese ang website ng Office of the President mula 2023 hanggang kalagitnaan ng 2024. Narito ang aking unang balita. Base sa ulat ng Bloomberg, nahack umano ang website ng Office of the President at nakuha ang ilang mahalagang military documents, kabilang ang patungkol sa sigalot sa South China Sea, kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Nangyari umano ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Pero sabi ng DICT, ang alam nilang huling hacking na may nakuha impormasyon ay sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Wala na umanong bagong hacking na nagtagumpay. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database. What we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated or recycled just to make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na hacking, pero patuloy umanong pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kaalyado bansa ng Pilipinas. We have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges. We are able to detect and we are able to deter these attacks. Araw-araw, daan-daang libong cyber attacks o mga tangkang pang-hack sa mga website ng gobyerno binabantayan at sinasalag ng DICT. Pareho umano na hinaharap ng lahat ng bansa. Inaasahang dadami pa umano yan habang paparating ang eleksyon. What's happening is that there are more fake information or disinformation. There are attempts at compromising certain infrastructure like websites that are they're trying to deface some websites or try to introduce malicious software. Nagbabala rin ng DICT sa paggamit ng mga scammer at hacker ng aparato para magsingit ng scam text sa mga totoong text ng legit accounts ng mga kumpanya tulad ng mga telco. Napagkakamalan nitong legit kaya sinusunod ng mga nakatanggap kahit na kukunin lang ang impormasyon nila para mapasok ang kanilang e-wallet, bank o social media accounts. Pinag-aaralan na kung paano ito masasawata. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.